Pinalayas niyo ako na parang aso sa sarili kong pamamahay. At ngayon, ang anak ko naman, ang ginagawa ninyong alipin. Isang matalim na katotohanan ang sumabog sa gitna ng karangyaan ng mansyon ng mga lontok. Habang si Sofia ay nakaluhod sa sahig at pilit na pinupunasan ang maruming sapatos ni Isabela, hindi niya alam na ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Milagros ay hindi na ang batang Piping na kilala nila. Ang kaluluwa ng dakilang Mercedes Lontok ay nagbalik mula sa kabilang buhay, dala ang puot at ang mahiwagang gintong karayom. Sino ang mag-aakalang ang kaligtasan ng isang pamilya ay nakatago sa katawan ng isang paslit na muling nagbukas ng kanyang mga mata? Huwag kang hihinto hanggang hindi kumikinang ang sapatos ko, Sofia. Alalahanin mo, palamunin lang kayo rito ng anak mong tila pabigat na sa mundong ito. Ang bawat salita ni Isabela ay parang matatalim na bubog na ibinabaon sa puso ni Sofia habang siya ay nakaluhod sa malamig na sahig ng mansyon. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang lumang belo na gawa sa pinong seda, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang yumaong ina na si Mercedes. Ito ang ginagamit niyang basahan ngayon upang linisin ang mantsa ng mamahaling alak sa sapatos ng babaeng dati ay itinuturing lamang nilang bisita sa bahay na ito. Ang bawat pagkuskus niya sa balat ng sapatos ay tila pag-ukit ng kahihiyan sa kanyang sariling pagkatao, ngunit wala siyang magawa. Ang bawat patak ng kanyang pawis na humahalo sa natitirang bango ng kanyang ina sa tela ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang matinding kabiguan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang marahas na tinig ni Don Augusto ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan. Nagdadala ng bigat na tila semento sa dibdib ni Sofia. Sinabi nito na ang pagkamatay ni Mercedes ay kasalanan niya, na ang panghihina ng matanda ay dulot ng pagkadismaya sa isang anak na walang ibang alam kundi ang maging mahina. Ang mga salitang ito ay pamilyar na laso na unti-unting pumapatay sa diwa ni Sofia, isang uri ng pagmamanipula na nagpapaniwala sa kanya na karapat-dapat lamang siya sa ganitong uri ng pagtrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit niyang pinipigil ang paghikbi, natatakot na ang anumang ingay na magmumula sa kanya ay maging dahilan upang hindi ibigay ang gamot na kailangan ng kanyang anak na si Milagros, na kasalukuyang nakahiga sa isang madilim na sulok ng kusina at mabilis na kinakain ng lagnat. Sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng silid ay tila tumigil sa pag-ikot, naging mabigat at puno ng tensyon na hindi maipaliwanag. Si Isabela sa kanyang labis na pagmamalaki at inis sa pananahimik ni Sofia ay itinaas ang kanyang kamay upang magpakawala ng isang marahas na sampal. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito sa namumutlang pisngi ni Sofia, isang maliit at nanginginig na kamay ang biglang sumulpot at humawak ng mahigpit sa braso ni Isabela. Ang higpit ng pagkakahawak ay hindi natural para sa isang bata. Tila may lakas na nagmumula sa kailaliman ng isang matandang galit. Ang 5 taong gulang na si Milagros, na binalot ng init ng lagnat at hindi kailanman nakapagsalita mula ng isilang, ay nakatayo na ngayon ng tuwid sa likod ng kanyang ina. Ang mga mata ng bata ay hindi na ang mga mata ng isang inosenteng paslit na humihingi ng awa. Ang kanyang mga balintataw ay tila nagliliyab sa ilalim ng malamig at mapanghusgang titig, isang anyo na tanging ang yumaong si Mercedes Lontok lamang ang nagmamay-ari. Ang katahimikan sa mansyon ay naging nakabibingi, tila bawat sulok ng mga dingding ay nakikinig sa hindi inaasahang himalang ito. Dahan-dahang binitiwan ng bata ang braso ni Isabela at humakbang ng may awtoridad patungo kay Augusto, na ngayon ay tila na estatwa sa kinatatayuan. Ang bawat hakbang ni Milagros sa makintab na sahig ay naglalabas ng tunog na tila hudyat ng muling pagkabuhay ng isang nakalimutang kapangyarihan. Tumingala ang bata kay Augusto. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot.
Tanging ang isang nakapangingilabot ng ngiti na puno ng pangungutya ang makikita sa kanyang mga labi. Sa gitna ng gulat at pananahimik ng lahat, ang batang piping si Milagros ay dahan-dahang nagbuka ng bibig. Ang boses na lumabas ay hindi boses ng isang bata, kundi isang boses na malalim, uyaman, at may awtoridad na nanggagaling sa kabilang buhay. Augusto, hindi mo pa rin ba natututunang hawakan ng maayos ang baso mo hanggang ngayon? Ang tanong na ito ay binitiwan ni Milagros habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ng lalaking nagtraidor sa kanya. Ang mga salitang ito ay eksaktong mga salitang sinabi ni Mercedes kay Augusto noong huling gabi bago ito pumanaw. Ang takot ay biglang gumapang sa balat ni Augusto, isang malamig na pakiramdam na nagpapatindig sa bawat balahibo sa kanyang katawan habang pinagmamasdan ang bata na tila nakikita ang kaluluwa ng babaeng matagal na niyang inakalang nabaon na sa limot. Ang bawat hibla ng hangin sa mansyon ay tila nagbago, naging masakit sa balat at puno ng hindi masabing pangako ng paghihiganti. Nakatingin si Sofia sa kanyang anak. Hindi makapaniwala habang ang kanyang puso ay naghahalo ang takot at isang maliit na kislap ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Ang bata, na ngayon ay tila may dalang bigat ng isang buong henerasyon, ay nananatiling nakatitig sa kanyang mga kaaway. Paano nagawang magsalita ng isang batang pilit na pinatahimik ng tadhana? At ano ang mga susunod na hakbang ng isang espiritong nagbalik upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat isa. Ngunit ang katahimikang ito ay mabilis na nabasag ng isang mapait at pilit na tawa mula kay Augusto. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili kahit na ang bawat hibla ng kanyang laman ay nanginginig pa rin sa takot na idinulot ng boses ng bata. Sinabi niya kay Sofia na marahil ay dahil lamang sa lagnat, kaya kung ano-ano ang naririnig nila mula kay Milagros, o baka naman ay guni-guni lamang ang lahat dahil sa pagod. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang isang uri ng pag-aalinlangan na hindi niya kayang itago. Lumapit siya kay Sofia at hinawakan ito sa balikat ng mahigpit, isang hawak na hindi nagpapakita ng pag-aalaga, kundi ng isang uri ng pagmamay-ari na tila isang tanikala. Tingnan mo ang sarili mo. Sofia, ang malumanay ngunit mapanganib na tinig ni Augusto ay muling namayani sa silid. Sinabi niya na kung hindi dahil sa kanyang kabutihang loob, ay matagal na sanang nasa kalsada ang mag-ina, namamalimos at walang matuluyan. Ginamit niya ang bawat pagkakataon upang ipaalala kay Sofia ang tinatawag niyang utang na loob. Ang isang moral na obligasyon na tila naging lason sa isipan ng babae. Pinaniwala niya si Sofia na ang bawat piraso ng tinapay na kinakain nila at ang bawat gamot na ibinibigay sa bata ay galing sa kanyang bulsa. Kahit na ang katotohanan ay ang lahat ng kayamanang tinatamasa niya ngayon ay ninakaw lamang niya mula sa mga lontok. Ang bawat salita ni Augusto ay tila isang pako na lalong nagbabaon kay Sofia sa lupa. Pinaparamdam sa kanya na siya ay walang silbi at habambuhay na nakatali sa pamilyang Guevara. Habang nakikinig si Milagros na ang kaluluwa ni Mercedes ay gising na gising sa loob ng maliit na katawan, nadama niya ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa pagkamatay niya ang makita ang sariling anak na ganap ng nilamon ng kawalan ng tiwala sa sarili. Naalala ni Mercedes kung gaano katapang si Sofia noong bata pa ito. Ngunit ngayon, ang kanyang espiritu ay tila isang kandilang unti-unting namamatay sa hangin. Gustong sumigaw ni Milagros, gustong sabihin sa kanyang ina na huwag maniwala sa mga kasinungalingan ng ahas na ito. Ngunit alam niyang kailangan niyang maghintay. Ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi dapat maging isang mabilis na pagsabog, kundi isang dahan-dahang pagbawi sa lahat ng nawala. Samantala, si Isabela ay nakatayo sa isang sulok,
pinagmamasdan ng eksena ng may halong inis at pagkamuhi. Hindi niya matanggap na ang isang batang itinuturing nilang basura ay nagawang takutin ng kanyang ama, kahit pansamantala lamang. Lumapit siya at kinuha ang basong hawak ni Sofia, binitiwan ito nang hindi tumitingin at hinayaan itong bumagsak sa sahig ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay tila musika sa kanyang pandinig, isang paalala na sila pa rin ang makapangyarihan sa bahay na ito. Sinabihan niya si Sofia na linisin ang bawat piraso ng bubog gamit ang kanyang mga daliri. Isang utos na puno ng kalupitan na naglalayong saktan ang pisikal at emosyonal na katayuan ng babae. Lumipas ang ilang oras at ang kadiliman ng gabi ay tuluyan ng bumalot sa mansyon. Si Augusto, na hindi mapakali dahil sa nangyari kanina, ay nagpa siyang pumunta sa kanyang opisina. Ang dating sinigatlatan ng Mercedes na ngayon ay puno na ng kanyang mga ninakaw na alaala. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila may kasunod na anino. Isang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya mula sa mga madidilim na sulok. Pagdating niya sa loob, agad siyang nagtungo sa isang lihim na vault na nakatago sa likod ng isang malaking pinto. Ito ang kanyang munting altar ng tagumpay kung saan itinatago niya ang mga dokumento at gamit na nagpapatunay ng kanyang pagtataksil. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ng vault, nagnanais na makita ang gintong lalagyan ng mga karayom na pagmamay-ari ni Mercedes, ang simbolo ng kapangyarihan sa yaman at medisina ng mga lupa. Ngunit nang tuluyan ng bumukas ang pinto ng vault, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang bakanting espasyo na dati ay kinalalagyan ng gintong set ng karayom ay tila humalakhak sa kanya sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis habang ang bawat sulok ng silid ay tila sumisikip. Saan napunta ang kinalalagyan ng kanyang pinakaiingatang hiyas? Isang malakas na pintig sa kanyang sentido ang naramdaman ni Augusto habang ang bawat alaala ng boses ni Milagros kanina ay muling naglalaro sa kanyang isipan. Ang kawalan ng mga karayom ay hindi lamang isang simpleng pagnanakaw, ito ay isang babala. Ang isang bagay na dapat ay ligtas na nakatago sa ilalim ng kanyang kontrol ay wala na sa kanyang mga kamay. At sa kabilang panig ng mansyon, sa madilim at malamig na silid ng mga katulong, ang maliit na si Milagros ay mahinahong nakahiga sa tabi ng kanyang natutulog na ina. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakuyom at sa loob nito, ang isang kumikinang na gintong karayom ay tila sumasalamin sa liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana, handang tumusok sa puso ng kasinungalingang bumabalot sa kanilang buhay. Sa kailaliman ng gabi, ang tanging maririnig sa loob ng maliit at madilim na kwarto ng mga katulong ay ang mababaw at tila kinakapos na paghinga ni Sofia. Ang bawat singhap niya ay may kasamang tunog ng paghihirap, isang hudyat na ang kanyang katawan ay unti-unti nang nilalamon ng isang lihim na karamdaman na pilit itinatago ni Augusto sa likod ng mga pekeng bitamina. Sa tabi niya, ang maliit na si Milagros ay dahan-dahang bumangon mula sa kanilang manipis na banig. Ang kanyang mga mata na sa umaga ay tila inosente ay nagtataglay ngayon ng isang uri ng talas at lalim na hindi kailanman makikita sa isang normal na bata. Sa kanyang maliit na palad, ang gintong karayom na kinuha niya mula sa vault ni Augusto ay kuminang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na dumadaan sa mga siwang ng bintana. Huwag kang mag-alala, anak ko. Ang bulong sa isipan ni Milagros habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ni Sofia. Hindi na ito ang tinig ng isang paslit, kundi ang tinig ni Mercedes na puno ng pagsisisi at pagmamahal. Alam niya ang bawat sintomas na nararamdaman ni Sofia, ang panunuyo ng labi, ang pangingitim sa ilalim ng mga mata, at ang mabigat na tibok ng puso. Ang lahat ng ito ay mga marka ng lason na dahan-dahang ibinibigay ni Augusto
upang panatilihing mahina at sunod-sunuran ang kanyang anak. Gamit ang kanyang maliit na daliri, dahan-dahang hinanap ni Milagros ang mga partikular na bahagi ng katawan ni Sofia. Ang mga punto ng enerhiya na tanging ang isang dalubhasa sa sining ng pagpapagaling ang nakakaalam. Ang dahan-dahang paglubog ng gintong karayom sa balat ni Sofia ay hindi nagdulot ng anumang ingay, kundi isang bahagyang panginginig lamang ng kalamnan ng babae. Hindi naramdaman ni Sofia ang sakit, kundi ang isang uri ng init na nagsimulang dumaloy mula sa kanyang braso patungo sa kanyang buong sistema. Ang bawat tusok ni Milagros ay may kasamang katumpakan at ingat. Tila bawat galaw niya ay isang panalangin para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noo ng bata dahil sa tindi ng konsentrasyon at sa pagod ng kanyang maliit na katawan sa paghawak ng ganitong uri ng kapangyarihan. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat patak ng pawis na bumabagsak sa sahig ay tila naging bahagi ng ritual ng pagpapagaling na matagal nang nawala sa pamilya Lontok. Habang ang gabi ay lumalalim, ang kulay ng balat ni Sofia ay nagsimulang magbago mula sa pagiging maputla at tila abo patungo sa isang bahagyang kulay rosas. Ang kanyang paghinga, na dati ay mabilis at hirap, ay naging mas malalim at mas payapa. Nadama ni Milagros ang dahan-dahang paglabas ng maitim na enerhiya mula sa mga punto kung saan nakatusok ang karayom. Ito ang paraan ng gintong karayom upang linisin ang dugo mula sa mga lason na itinanim ng kasakiman ni Augusto. Sa bawat sandaling lumilipas, ang pagod sa katawan ni Milagros ay lalong nagiging mabigat, ngunit ang kagalakan sa kanyang puso ay hindi mapantayan sa tuwing nakikita niya ang bahagyang pagngiti ni Sofia sa gitna ng pagtulog nito. Bago sumikat ang araw, muling itinago ni Milagros ang gintong karayom sa ilalim ng isang butas sa sahig na natatakpan ng kanilang lumang higaan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humiga sa tabi ng kanyang ina at hinalikan ng noo nito, isang simpleng galaw na nagpapakita ng kanyang pagiging anak at tagapagligtas sa parehong pagkakataon. Ang katahimikan ng madaling araw ay tila isang pagkilala sa himalang katatapos lamang mangyari sa loob ng abang kwartong iyon, isang lihim na hindi pa handang malaman ng mundo, lalo na ng mga Guevara. Nang magsimulang magliwanag ang kalangitan at ang mga unang sinag ng araw ay tumama sa mukha ni Sophie, unti-unti siyang nagising. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, hindi niya naramdaman ang karaniwang bigat sa kanyang dibdib o ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa halip, ang kanyang pakiramdam ay tila magaan na para bang isang mabigat na pasanin ang inalis sa kanyang balikat. Ngunit nang tangkain niyang bumangon upang ayusin ang kanilang kumot, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at kilabot. Ang bahagi ng lumang kumot kung saan siya nakahiga ay nababalot ng mga mantsa ng isang malapot at maitim na likido na may kasamang masangsang na amoy. Isang amoy na tila nabubulok na lason na galing sa loob ng kanyang sariling katawan. Napatakip ng bibig si Sofia habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Hindi malaman kung siya ay dapat matakot o matuwa sa nakikitang ebidensya ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Tumingin siya sa kanyang anak na si Milagros na mahimbing pa ring natutulog at may bakas ng matamis na ngiti sa mga labi. Saan nanggaling ang madilim na likidong ito at ano ang nangyari sa kanya habang siya ay nahihimbing sa kailaliman ng gabi? Isang malaking katanungan ang nagsimulang bumuo sa kanyang isipan kasabay ng isang kakaibang pakiramdam na ang kanyang buhay ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Wala ka ng oras para mag-inarte, Sofia. Kumilos ka na riyan kung ayaw mong hindi kayo makakain ng anak mo ngayong tanghalian. Ang boses ni Aling Belen, ang mayordomang tapat sa pamilyang Guevara, ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng madaling araw sa likod ng mansyon.
Sa gitna ng masukal at maalikabok na labahan, si Sofia ay pilit na binubuhat ang isang malaking batya na puno ng mabibigat at basang mga alpombra. Ang bawat hibla ng tela ay tila may bigat ng isang bundok, lalo na't ang kanyang mga braso ay nanginginig pa rin mula sa kakaibang pangyayari kagabi. Ngunit sa likod ng pagod, nadarama niya ang isang bagong lakas sa kanyang daluyan ng dugo. Isang sigla na tila nagtutulak sa kanya na huwag sumuko sa kabila ng malulupit na salita ng mga tao sa paligid. Pinapanood ni Milagros ang kanyang ina mula sa isang sulok, nakaupo sa ibabaw ng isang sirang kahoy na kahon. Ang bawat patak ng maruming tubig na tumatalsik sa paanan ni Sofia ay tila bawat sentimo ng dangal na ninanakaw sa kanila araw-araw. Nakikita ni Milagros ang pangungutya sa mga mata ng iba pang mga katulong na tila nagpapakitang gilas kay Augusto sa pamamagitan ng pagpapahirap sa dating amo. Ang bawat sadyang pagbangga kay Sofia at ang bawat bulungan tungkol sa pagiging malas ng mag-ina ay nagpapaalab sa puot sa loob ng dibdib ng bata. Ang kanyang maliit na puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagnanais na protektahan ang kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Isang sandali ng katahimikan ang naganap. Nang dahan-dahang lumapit si Milagros kay Sofia, kinuha niya ang dulo ng mabigat na alpombra at pilit na tumulong sa pagpiga nito, kahit na ang kanyang maliliit na kamay ay halos hindi makapalibot sa makapal na tela. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang maikling sandali, ang mundo sa labas ng labahan ay tila naglaho. Isang matamis at malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia. Isang pasasalamat na walang katumbas na salita. Ito ang kanilang maliit na tagumpay sa gitna ng alikabok at dumi. Ang hindi matitinag na pagmamahala ng isang ina at anak na pilit na binubura ng mundong mapangapi. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na winakasan ang pagpasok ni Isabela sa labahan. Ang kanyang mamahaling pabango ay tila isang insulto sa amoy ng murang sabon at pawis na namamayani sa paligid. Nakataas ang kanyang kilay habang pinagmamasdan ang maaliwalas na mukha ni Sofia, isang bagay na tila nagpakulo sa kanyang dugo. Sinabi niya kay Sofia na tila bumubuti ang hitsura nito at marahil ay nagpapanggap lamang itong may sakit noong mga nakaraang araw upang makaiwas sa trabaho. Ang bawat salita ni Isabela ay puno ng panunuya. Pilit na dinudurog ang anumang maliit na kagalakang nararamdaman ni Sofia sa kanyang bagong natagpuang lakas. Lumapit si Isabela kay Milagros at tiningnan ang bata mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Kinuha niya ang isang pirasong maruming basahan at ibinato ito sa paanan ng bata. Inuutusan itong maglinis ng mga sapatos na nasa gilid. Nang hindi kumilos si Milagros, at nanatiling nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata, ang galit ni Isabela ay lalong nag-alab. Sinabi niya na ang pagiging piping ng bata ay hindi sapat na dahilan upang maging tamad, at kung hindi ito matututo ng disiplina, ay wala itong puwang sa pamamahay na yon. Ang bawat pangungusap ay tila isang banta na nakatuon hindi lamang sa trabaho, kundi sa kanilang mismong pananatili sa ilalim ng bubong ng mansyon. Naglakad si Isabela palapit kay Sofia at bumulong sa isang paraan na tila ba ay nagmamalasakit, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason. Sinabi niya na ang mga batang tulad ng Milagros na hindi nakakapagsalita at tila may sariling mundo ay kadalasang nagiging pabigat lamang sa lipunan. Ipinahiwatig niya na marahil ay mas mapapabuti ang kalagayan ng bata kung dadalhin ito sa isang bahay ampunan, isang lugar kung saan may mga eksperto na titingin sa kalagayan nito. Ang bawat salitang ito ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa puso ni Sofia, na nagpapatigil sa kanyang bawat galaw at nagpapabilis ng tibok ng kanyang dibdib sa takot. Tiningnan ni Isabela ang namumutlang mukha ni Sofia
at nagpakawala ng isang malamig na ngiti bago siya tuluyang tumalikod upang umalis. Alam mo, Sofia, hindi naman kami masama. Gusto lang naming makatulong. Pero kung patuloy na magiging ganito katigas ang ulo ninyong mag-ina, baka mapilitan akong tawagan ang social services bukas na bukas din. Ang banta na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tila isang madilim na ulap na nagbabadyang magdala ng unos. Napatingin si Sofia kay Milagros. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pangamba habang iniisip ang posibilidad na mawalay sa kanyang kaisa-isang anak. Sa gitna ng katahimikan ng labahan, isang malaking takot ang namuo sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang protektahan ang kanyang anak mula sa mga taong handang gawin ang lahat upang wasakin sila. Wala na kayong puwang sa pamamahay na ito, Sofia. Ngayong gabi, ang bawat sulok ng mansyong ito ay ganap ng sa akin at sa aking pamilya. Ang tinig ni Augusto ay malamig pa sa hanging dala ng paparating na bagyo habang nakatayo siya sa engranding pintuan ng mansyon. Sa kanyang mga kamay, iwinawagayway niya ang mga dokumentong may selyo ng korte, mga papel na naging katibayan ng kanyang matagumpay na pagnanakaw sa bawat sentimo ng mga lontok. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol ng kamatayan na binitawan sa gitna ng karangyaan. Habang si Sofia ay nakatayo sa labas, yakap-yakap ang isang maliit na balutan ng kanilang mga lumang damit. Sa mga sandaling iyon, si Sofia ay kasalukuyang nakahawak sa isang maliit na mangkok ng lugaw na pilit niyang iniligtas mula sa kusina para sa hapunan ni Milagros. Ang init ng mangkok sa kanyang nanginginig na palad ay tila isang huling paalala ng kalinga sa loob ng bahay na dati ay sa kanya. Ngunit ngayon ay ipinagkakait na sa kanya. Ang bawat butil ng ulan na nagsimulang pumatak mula sa madilim na kalangitan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Bawat isa ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalan ng lakas. Ang pag-asa na binuo niya sa kanyang puso noong mga nakaraang araw ay tila dahan-dahang natutunaw kasama ng basang lupa sa kanyang paanan. Nadama ni Sofia ang isang matinding paninikip sa kanyang lalamunan. Isang uri ng pagkasakal na hindi dulot ng pisikal na kamay, kundi ng bigat ng kawalan ng katarungan. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila. Halos hindi na siya kayang itayo habang pinagmamasdan ang pintuan ng mansyon na dahan-dahang sumasara sa harap ng kanyang mukha. Ang bawat ingay ng pagsara ng mabigat na kahoy na pinto ay tila isang huling paalam sa lahat ng kanyang alaala. Ang bango ng kanyang ina, ang tawanan sa hapagkainan at ang seguridad na dati niyang inaakalang habambuhay na sa kanya. Ang mundo sa kanyang paligid ay naging malabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil, ngunit ang bawat patak nito ay bumabagsak pa rin at humahalo sa putik. Mula sa itaas na balkonahe, ang boses ni Isabela ay narinig na puno ng halakhak. Isang tunog na tila nagdiriwang sa gitna ng paghihinagpis ng iba. Sinabi niya na marahil ay mas bagay ang mag-ina sa kalsada, kasama ng mga basurang doon din naman ang uwi. Ibinato niya ang isang luma at butas-butas na payong pababa na bumagsak ng walang buhay sa tabi ni Sofia. Ang bawat kilos ni Isabela ay naglalayong saktan ang huling natitirang piraso ng dignidad ni Sofia, isang uri ng kalupitan na hindi lamang nagnanakaw ng bahay, kundi pati na rin ng pagkatao. Sa gitna ng buhos ng ulan, naramdaman ni Sofia ang isang maliit at mainit na kamay na humawak sa kanyang nanginginig na daliri. Ang maliit na si Milagros ay nakatayo sa kanyang tabi. Basang-basa na rin ng ulan, ngunit ang kanyang katawan ay tila naglalabas ng isang kakaibang init at tatag. Ang bata ay hindi umiiyak. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mansyon nang may isang uri ng determinasyon na hindi para sa isang batang kasing edad niya. Hinila ni Milagros ang laylayan ng damit ng kanyang ina, isang simpleng galaw na tila nagsasabing hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Dahan-dahang tumalikod ang mag-ina sa mansyon ng mga lontok.
Ang bawat hakbang nila palayo sa tarangkahan ay tila pagtalikod sa isang buhay na punong-puno ng pangarap, patungo sa isang kinabukasan na nababalot ng kadiliman. Ngunit nang tangkain ni Sofia na maglakad patungo sa ilalim ng tulay, kung saan karaniwang sumisilong ang mga walang tirahan, marahan siyang pinigilan ni Milagros. Ang bata ay nagturo sa direksyon ng tondo, ang lugar na kilala sa hirap at gulo, ngunit doon din matatagpuan ang mga taong nakalimutan na ng lipunan. Ang mga taong dati ay tinulungan ni Mercedes nang walang hinihinging kapalit. Habang naglalakad sila sa gitna ng baha at dilim, isang mabigat na tanong ang nananatiling nakaukit sa isipan ni Sofia. Tila isang paulit-ulit na bulong sa gitna ng ingay ng bagyo. Saan ba hahantong ang isang inang wala ng sandigan, kundi ang kamay ng isang batang tila may dalang lihim na liwanag sa gitna ng unos? Ang bawat hakbang nila patungo sa hindi alam ay tila isang pagsusugal sa pagitan ng ganap na pagkawasak at ng isang muling pagkabuhay na hindi pa kayang maunawaan ng kanyang pusong nagdurusa. Dito na ba tayo hihinto, Milagros? Dito na ba tayo mamamatay sa dumi at hirap? Ang boses ni Sofia ay tila isang basag na salamin, nanginginig at puno ng kawalang pag-asa habang nakatayo sila sa bukana ng isang makitid na iskinita sa tondo. Ang amoy ng estero na humahalo sa amoy ng basang basura ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga, isang malupit na paalala na ang mundo ng karangyaan na kinalakihan niya ay milyon-milyong kilometro na ang layo. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay nag-iiwan ng malalim na bakas. Tila bawat dumi na dumidikit sa kanyang paa ay dagdag na bigat sa kanyang dinadalang kahihiyan. Ang ulan ay tumila na. Ngunit ang lamig na iniwan nito sa kanyang basang damit ay dahan-dahang nanuno. Hanggang sa kanyang mga buto, nagpaparamdam sa kanya ng isang uri ng hapis na hindi kayang lunasan ng anumang kumot. Sa loob ng isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kinakalawang na yero, dahan-dahang inilapag ni Sofia ang kanilang tanging balutan. Ang bawat patak ng tubig na nagmumula sa butas na bubong ay bumabagsak sa sahig na semento, na lumilikha ng isang paulit-ulit at malungkot na tunog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tumingin si Sofia sa paligid. Ang mga dingding na nababalot ng lumang dyaryo, ang iisang bombilya na kumukurap-kurap sa kisame, at ang amoy ng luma at amag na tila naging bahagi na ng hangin. Napaluhod siya sa gitna ng silid, itinakip ang kanyang mga palad sa kanyang muka at hinayaang dumaloy ang mga luhang kanina pa niya pinipigil sa harap ni Milagros. Nadama niya ang matinding pagkabigo bilang isang ina. Sa halip na maginhawang buhay, ang tanging naibigay niya sa kanyang anak ay ang buhay sa pusali. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman ni Sofia ang isang maliit at mainit na tuwalya na dumampi sa kanyang malamig na balikat. Si Milagros, na tila hindi natitinag ng paligid, ay dahan-dahang pinunasan ang putik sa mga binti ng kanyang ina. Ang bawat galaw ng bata ay puno ng pag-iingat at respeto. Isang uri ng pagkalinga na tila nanggagaling sa isang matandang kaluluwang nakaranas na ng lahat ng hirap sa mundo. Hindi tumitingin si Milagros sa dumi ng paligid. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon lamang sa pagpapakalma sa kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, ang bata ay hindi na mukhang isang biktima ng tadhana, kundi isang tahimik na haligi na nagbibigay ng lakas sa isang gumuguhong tahanan. Ang mga kapitbahay sa tondo ay nagsimulang magbukas ng kanilang mga bintana. Ang kanilang mga bulungan ay tila isang dagundong na naglalakbay sa pagitan ng mga dingding. May mga matang puno ng awa, ngunit meron ding mga matang puno ng hinala at panghuhusga sa dalawang estrangherong tila hindi nababagay sa kanilang lugar. Isang matandang babae na may hawak na tila isang luma at kupas na pamaypay ang dumaan sa harap ng kanilang pinto at nagmamasid ng matagal. Ang bawat buntong hininga ng matanda ay may dalang bigat ng karanasan. Tila alam na niya ang kwentong dala ng bawat bagong mukhang dumarating sa kanilang iskinita.
Isang kwento ng pagtakas, ng pagkabigo, o ng isang huling pag-asa. Lumipas ang mga oras at ang malalim na gabi ay binalot na ang buong distrito ng Tondo. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng isang nakapangingilabot na sigaw mula sa kabilang bahay. Ang boses ng isang desperadong ina ay umalingaw-ngaw sa buong iskinita, humihingi ng tulong para sa kanyang anak. Ang bawat sigaw ay puno ng takot at pagmamakaawa na nagpatayo sa balahibo ni Sofia. Mabilis na nagbukas ang mga pinto at nagbukas ang mga dala ang kanilang mga at flashlight na lumilipad ng mga bumaganong na anino sa makitid na daanan. Ang gulo ay nagsimulang bumalik habang ang bawat tao ay may kanya-kanyang suhestyon kung paano isasigurado sa kanya ang sitwasyon. Napatayo si Sofia at sumilip sa bintana. Nakita niya ang isang bata sa bisig ng kanyang kasalukuyang nakakaranas ng matinding pagkakas ng katawan. At ang kanyang mga mata ay pabalik-balik ang galaw sa puti nito, isang senyales ng malalang kumbulsyon. Ang bawat singhap ng bata ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan, habang ang paligid ay puno ng mga taong walang magawa, kundi ang manood, sa gitna ng kawalan ng pera para sa doktor o ospital. Nadama ni Sofia ang isang pamilyar na kaba, ang parehong kaba na naramdaman niya noong nagkasakit si Milagros sa mansyon. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumabas si Milagros mula sa kanilang pintuan. Ang kanyang maliliit na paa ay humakbang sa maputik na kalsada nang walang pag-aalinlangan, patungo sa nagkakagulong grupo ng mga tao. Ang kanyang titig ay nakatuon lamang sa naghihirap na bata at sa loob ng kanyang maliit na palad nakatago ang isang gintong karayom na tila sumisipsip ng lahat ng natitirang liwanag sa paligid. Ang bawat tao na nadadaanan ni Milagros ay tila dahan-dahang tumatabi, nabighani o marahil ay natatakot sa kakaibang aura na dala ng batang ito. Paano nagawang maglakad ng isang paslit nang may ganitong uri ng katapangan sa gitna ng kamatayan? At ano ang balak niyang gawin sa harap ng lahat ng mga saksi na hindi nakakaalam sa kanyang tunay na kapangyarihan? Ang bawat sigaw ng desperadong ina sa gitna ng maputik na iskinita ng Tondo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang anak, na tila isang naninigas na sanga ng puno, ay patuloy sa marahas na panginginig ng mga binti at braso habang ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan at tila wala ng buhay. Ang paligid ay puno ng mga bulong ng pag-aalinlangan at takot mula sa mga kapitbahay na walang ibang magawa, kundi ang manood sa unti-unting pagpanaw ng isang munting hininga. Ngunit sa gitna ng nagkakagulong pulutong, ang maliit na si Milagros ay dahan-dahang lumuhod sa basang lupa. Ang kanyang mga tuhod ay dumidikit sa dumi ng kalsada nang walang anumang pag-aalinlangan o pandidiri. Tumigil ang bawat usapan nang ilabas ni Milagros ang isang kumikinang na gintong karayom mula sa kanyang maliit na palad. Ang bawat tao na nakasaksi sa kislap ng metal na yon ay nakaramdam ng isang uri ng pangingilabot na hindi maipaliwanag. Tila ang hangin sa paligid ay biglang naging mabigat at puno ng kuryente. Sinubukan ni Sofia na pigilan ang kanyang anak. Ang kanyang boses ay puno ng takot na baka lalong mapahamak ang bata sa kamay ng galit na madla kung magkamali si Milagros. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Sofia ang isang anyo ng awtoridad na hindi para sa isang 5 taong gulang na paslit. Ito ang anyo ng isang dalubhasang manggagamot na nakasaksi na sa libo-libong buhay at kamatayan. Sa bawat dahan-dahang paggalaw ng kamay ni Milagros, ang tumpak na paghahanap niya sa mga punto ng enerhiya sa likod ng tenga at sa pagitan ng mga daliri ng naghihirap na bata ay tila isang sayaw ng kaligtasan. Nang tuluyan ng bumao ng gintong karayom sa balat ng paslit, ang marahas na panginginig nito ay biglang napalitan ng isang malalim at mahinahong buntong hininga. Ang pangingitim ng mga labi ng bata
ay dahan-dahang napalitan ng kulay ng buhay at ang naninigas nitong mga kalamnan ay naging kasing lambot na ng seda. Ang bawat saksi sa pangyayaring iyon ay napahawak sa kanilang sariling dibdib. Ang kanilang mga puso ay tumitibok ng mabilis sa tindi ng milagrong kanilang nasaksihan sa gitna ng pusali. Isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit mula sa likuran ng karamihan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Milagros. Siya si Lola Berta, ang babaeng dumaan sa bawat hirap ng buhay at dating nanilbihan sa pamilyang Lontok noong kabataan niya. Ang bawat paraan ng paghawak ni Milagros sa karayom, ang bawat ikot ng kanyang maliliit na daliri, at ang bawat anggulo ng kanyang katawan ay tila pamilyar na anino mula sa nakaraan. Ang puso ni Lola Berta ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba at pananabik na kanyang nadarama habang pinagmamasdan ng batang itinuturing na piping milagro ng Tondo. Nang tuluyan ng maidilat ng may sakit na bata ang kanyang mga mata at dahan-dahang bumangon upang yakapin ang kanyang ina, ang buong iskinita ay binalot ng isang masigabong kagalakan na walang kasing katumbas. Ang bawat tao ay nagnanais na lumapit at hawakan si Milagros, tila ba ang bata ay isang banal na imahen na nagdala ng liwanag sa kanilang madilim na pamumuhay. Ngunit si Milagros ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng dignidad habang dahan-dahang nililinis ang kanyang gintong karayom at itinatago ito sa ilalim ng kanyang lumang damit. Ang bawat hakbang niya palayo ay sinusundan ng mga mata ng paghanga. Ngunit ang titig ni Lola Berta ang pinakananunuot sa lahat. Dahan-dahang lumapit si Lola Berta kay Milagros. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inabot ang balikat ng bata. Ang bawat kulubot sa mukha ng matanda ay tila nagsasabi ng isang lihim na matagal nang nabaon sa limot. At ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay tila isang bulong mula sa kabilang mundo na naging malinaw sa pandinig ni Sofia at ng mga taong malapit sa kanila. Ang bawat salitang binitawan niya ay puno ng paggalang at takot. Isang pagkilala na hinding-hindi magkakamali dahil sa dami ng taon na iginugol niya sa piling ng tunay na may-ari ng sining na yon. Napatitig si Lola Berta ng diretso sa mga mata ni Milagros. Ang kanyang mga luhang nagsisimulang dumaloy ay hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang matinding revelasyon. Senyora Mercedes, kayo ba yan? Ang tanong na ito ay binitawan ng matanda habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng bata. Ang kanyang bawat hibla ng buhok ay tila tumitindig sa tindi ng pangingilabot at pag-asa. Ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid, habang ang bawat tao ay nagtatanong sa kanilang sarili kung ano ang tunay na kahulugan ng mga salitang binitawan ng matanda tungkol sa namayapang reyna ng mga Lontok. Paano makikilala ng isang matandang lingkod ang kanyang Panginoon sa katawan ng isang batang paslit at ano ang magiging epekto ng pagkilalang ito sa muling pagbangon ng isang pamilyang pilit na ibinaon sa dumi ng lupa. Ang bawat luhang dumadaloy sa kulubot na pisngi ni Lola Berta ay tila mga butil ng kristal na nagdadala ng bigat ng maraming taon ng pangungulila at katapatan. Habang siya ay nakaluhod sa harap ng maliit na si Milagros, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng emosyong hindi niya kayang pigilin. Isang uri ng paggalang na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Si Sofia na nakatayo sa gilid ay napatakip ng kanyang bibig habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok sa tindi ng kalituhan at kaba. Hindi niya maunawaan kung bakit ang isang matandang tulad ni Lola Berta na kilala sa pagiging matapang at matatag sa Tondo ay magpapakita ng ganitong uri ng pagsuko sa kanyang 5 taong gulang na anak. Halina kayo sa loob, baka may makakita pa sa atin dito sa labas. Ang pabulong na paanyaya ni Lola Berta habang mabilis niyang pinapahid ang kanyang mga mata at inaalalayan ang mag-ina patungo sa kanyang maliit ngunit malinis na barong-barong.
Ang bawat hakbang nila sa loob ng bahay ng matanda ay tila pagpasok sa isang dambana ng mga alaala. Sa bawat sulok ay may mga tuyong dahon ng herba at mga lumang bote ng gamot na tila matagal nang naghihintay na muling magamit. Pagkapasok nila, agad na isinara ni Lola Berta ang pinto at tinitigan ng matagal si Milagros na tila binabasa ang bawat linya sa mukha ng bata na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sinabi ni Lola Berta kay Sophie, Pia, na siya ang dating tagatikim ng mga gamot ni Senyora Mercedes, ang taong nagbubuwis ng sariling buhay upang matiyak na ligtas ang bawat lunas na ibinibigay ng dakilang manggagamot sa kanyang mga pasyente. Ang bawat sugat at bawat pilat sa kanyang katawan ay mga saksi sa kanyang katapatan sa pamilyang Lontok. Isang utang na loob na hinding-hindi niya malilimutan hanggat siya ay humihinga. Tila bumabalik ang kanyang gunita sa mga panahong ang mansyon ay puno pa ng halimuyak ng mga sariwang herba at ang tinig ni Mercedes ay tila isang musikang nagbibigay ng pag-asa sa mga may sakit. Ang bawat paraan ng paghawak ni Milagros sa gintong karayom kanina ay eksaktong kopya ng galaw ng kanyang yumaong amo. Isang katotohanang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya ngunit malinaw sa kanyang puso. Dahan-dahang lumapit si Milagros kay Lola Berta at hinawakan ang nanginginig nitong kamay, isang tahimik na pag-amin na hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat haplos ng bata ay tila nagpapahiwatig ng pasasalamat at muling pagtitipan sa pagitan ng isang pinuno at ng kanyang pinakamatalik na lingkod. Nadama ni Lola Berta ang isang pamilyar na init na dumadaloy mula sa palad ng bata. Isang enerhiyang tila nagpapatibay sa kanyang nanghihinang katawan at nagbibigay ng bagong layunin sa kanyang buhay sa gitna ng kahirapan ng tondo. Ang bawat sulyap ni Milagros ay puno ng awtoridad na tila inuutusan ng matanda na maging handa para sa isang misyong mas malaki kaysa sa kanilang lahat. Ibinunyag ni Lola Berta na sa kabila ng malupit na pamumuno ni Augusto, ang 32 angkan na tapat sa mga Lontok ay hindi tunay na naglaho. Sila ay nagtatago lamang sa kadiliman, naghihintay ng isang hudyat na ang tunay na tagapagmana ay nagbalik na. Ang bawat pamilyang ito ay may hawak na isang piraso ng sikreto ng yaman at kaalaman ng mga Lontok, mga bagay na hindi nahanap ni Augusto kahit gaano pa kalupit ang kanyang ginawang paghahanap. Ang bawat salita ng matanda ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa kay Sofia na sa wakas ay naramdaman na hindi sila nag-iisa sa laban na ito, na may mga taong handang tumayo sa panig ng katarungan sa tamang panahon. Habang ang gabi ay papalalim at ang tunog ng mga kuliglig ay tila naging background ng kanilang seryosong pag-uusap, ang katahimikan sa loob ng bahay ay biglang nabasag ng isang marahang pagpalo sa pintuang kahoy. Ang bawat tibok ng puso ni Sofia ay tila sumasabay sa tunog ng kumakatok, isang uri ng kaba na nagpaparamdam sa kanya ng panganib at kuryosidad sa parehong pagkakataon. Dahan-dahang binuksan ni Lola Berta ang pinto at nakita ang isang batang lalaki mula sa iskinita na may dalang isang lumang sobre na tila nababad sa ulan ngunit maingat na binalot sa plastik upang hindi masira ang nilalaman nito. Iniwan ng bata ang sobre nang hindi nagsasalita at mabilis na naglaho sa dilim ng tondo na tila ba ang kanyang misyon ay tapos na sa sandaling mailapag ang kargamento. Nang kunin ni Lola Berta ang sobre at ilapit ito sa liwanag ng gasera, ang lahat sa loob ng silid ay napahinto sa paghinga. Sa gitna ng maduming papel, nakaukit ang isang pulang selyo na may anyo ng isang dragon na nakapulupot sa isang karayom, ang tatak ng Haring Dragon, ang pinakamataas na simbolo ng kapangyarihan na tanging ang mga pinuno lamang ng pamilyang Lontok ang may karapatang gumamit. Sino ang nagpadala ng liham na ito sa isang liblib na sulok ng tondo? At ano ang nakasulat sa loob na tila magbabago sa tadhana ng muling nabubuhay na alamat ng mga Lontok?
Sa gitna ng nagniningning na mga ilaw ng lungsod, ang mukha ni Augusto Guevara ay tila isang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa mga may sakit. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay nakatago ang isang kamay na handang pumatay para sa salapi. Ang balita sa telebisyon ng kapitbahay ay abot hanggang sa maliit na silid ni na Sofia, kung saan ibinibida ni Augusto ang kanyang bagong tuklas na gamot, ang Lontok Miracle. Sinabi niya sa harap ng mga kamera na ito ang huling pamana ni Mercedes, isang lunas na mura at abot kaya para sa lahat, lalo na para sa mga mahihirap. Ang bawat salita niya ay puno ng pagpapakumbaba, isang maingat na binuong maskara upang linlangin ang sambayanan at nakawin ang huling natitirang dangal ng pamilyang kanyang winasak. Sa loob ng barong-barong, isang bote ng nasabing gamot ang dahan-dahang inilapag ni Lola Berta sa mesa. Nakuha niya ito mula sa isang outreach program ni Augusto sa Tondo, kung saan namimigay sila ng libreng samples sa mga residente. Lumapit ang maliit na si Milagros at dahan-dahang binuksan ang takip ng bote. Ang bawat bahagi ng kanyang pandama ay tila naging matalas. Sa isang maikling pagsinghap sa amoy ng likido, ang kaluluwa ni Mercedes sa loob ng bata ay agad na nakaramdam ng isang matinding panganib. Ang amoy ay hindi amoy ng lunas, kundi amoy ng isang uri ng halaman na nakakaadik at dahan-dahang nagpapatigil sa tibok ng puso kung hindi maingat ang paggamit. Ang bawat patak ng gamot na ito ay hindi magpapagaling, kundi gagawing alipin ng karamdaman ang bawat taong iinom nito. Ang bawat hibla ng katawan ni Milagros ay tila nanginginig sa galit habang tinititigan ng bote. Alam niya ang bawat formula ng kanyang ina, at ang miracle ni Augusto ay isang malaking pambabastos sa sining ng medisina. Hindi ito lunas, kundi isang uri ng panlilinlang na magbibigay ng pansamantalang ginhawa kapalit ng unti-unting pagkabulok ng sistema ng pasyente. Gustong sumigaw ni Milagros, gustong sabihin sa lahat na huwag uminom ng lason na ito, ngunit ang kanyang piping boses ay nanatiling nakakulong sa kanyang lalamunan, tila isang huling tanikala na humahadlang sa kanyang layunin. Samantala, si Sofia ay napilitang lumabas ng kanilang iskinita upang maghanap ng anumang pagkakakitaan. Dala ang bigat sa kanyang dibdib at ang kahihiyang tila nakatatak na sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya sa mataong kalsada ay puno ng pag-iingat, pilit na iniiwasan ang anumang kakilala mula sa kanyang nakaraan. Ngunit sa gitna ng siksikan ng mga tao sa isang palengke, ang kanyang mundo ay tila biglang huminto sa pag-ikot. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng maayos na Amerikana ang dahan-dahang bumaba mula sa isang itim na sasakyan. Ang bawat galaw nito ay puno ng pagiging formal at awtoridad. Isang anyo na tila hindi nababagay sa magulo at maduming paligid ng palengke. Ang bawat tibok ng puso ni Sofia ay tila naging isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig nang makilala niya ang lalaki. Siya si Lucas, ang lalaking dati ay nangakong mamahalin siya habang buhay. Ang lalaking kanyang iniwan dahil sa matinding kahihiyan at utang na loob sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, si Lucas ay hindi na ang simpleng binatang kanyang nakilala. Siya na ang tanyag na abogado ni Augusto, ang taong nagtatanggol sa mga kasinungalingan ng pamilyang Guevara. Ang bawat alaala ng kanilang nakaraan ay tila isang baha na mabilis na dumaan sa isipan ni Sofia, nagdadala ng sakit, pangungulila, at isang matinding pagsisisi. Dahan-dahang lumingon si Lucas, tila may naramdamang titig mula sa karamihan. Ang bawat segundo ng kanilang pagtatagpo ng mga mata ay tila tumagal ng isang dekada. Nakita ni Lucas ang isang babaeng payat, gusgusin, at may bakas ng matinding paghihirap, ngunit ang mga mata nito ay hinding-hindi niya magkakamali. Ang bawat luhang nagsimulang mamuo sa mga mata ni Sofia ay tila mga saksi sa kanyang ganap na pagbagsak sa harap ng taong pinakamamahal niya.
Sa gitna ng ingay ng palengke at ang bawat sigaw ng mga tindera, ang tanging maririnig ni Sofia ay ang sarili niyang mabilis na hininga habang pinagmamasdan ang lalaking tila naging bahagi na rin ng kadilimang pilit niyang tinatakasan. Tumigil si Lucas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang uri ng gulat at hindi maipaliwanag na lungkot. Sofia, ikaw ba talaga yan? Ang tanong na ito ay binitawan niya sa gitna ng kalsada, habang ang bawat tao sa paligid ay tila naging malabong anino na lamang sa kanilang paningin. Paano magagawang harapin ng isang inang tinalikuran ng lahat ang lalaking na ngayon ay naglilingkod sa kanyang pinakamatalik na kaaway? At ano ang mga salitang magagawa nilang palitan sa gitna ng isang mundong pilit na sumisira sa kanilang muling pagkikita? Ang bawat tibok ng puso ni Sofia ay tila naging isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig habang nakatayo sa harap ni Lucas. Ang maayos na kasuotan ng lalaki, ang plansadong polo at ang mamahaling relo na kumikinang sa sikat ng araw ay tila isang malupit na salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kapayakan. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa paglalaba at ang kanyang damit na may mantsa ng ulan ay nagparamdam sa kanya ng isang matinding kahihiyan na tila gustong lamunin ang kanyang buong pagkatao. Sinubukan ni Sofia na umiwas, dahan-dahang humakbang paatras upang magtago sa likod ng isang tumpok ng mga luma at maduming kahon. Ngunit ang mabilis na pagkilos ni Lucas ay humarang sa kanyang tangkang pagtakas. Sofia, huwag kang tumalikod. Ilang buwan kitang hinanap pagkatapos kayong palayasin ni Don Augusto. Ang pakiusap ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng lungkot na tila hindi kayang itago ng kanyang pagiging profesional. Ngunit sa pandinig ni Sofia, ang pangalan ng kanyang kaaway na binanggit ni Lucas ay tila isang lason na muling humiwa sa kanyang sugat. Sinabi niya kay Lucas na wala na itong kinalaman sa kanilang buhay at mas mabuting bumalik na lamang ito sa kanyang marangyang opisina at ipagtanggol ang lalaking nagnakaw ng lahat sa kanila. Ang bawat salita ni Sofia ay may dalang pait, isang pagpapakita ng kanyang matinding galit sa tadhana na naglagay sa kanyang mahal sa panig ng kanyang manunupil. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng siksikan ng palengke at sa isang maikling sandali, ang lahat ng ingay ng mga tindera at ang bawat sigaw ng mga mamimili ay tila naging malabong bulong na lamang. Nakita ni Lucas ang paghihirap sa mga mata ni Sofia, ang pagod na tila nakaukit na sa bawat linya ng mukha nito, at ang kanyang puso ay tila pinipiga sa tindi ng pagsisisi. Inabutan niya si Sofia ng isang panyo upang ipahid sa luha nito, ngunit dahan-dahang itinaas ni Sofia ang kanyang kamay upang tanggihan ang anumang uri ng kalinga mula sa lalaking nagtatrabaho para sa pamilyang Guevara. Ang bawat segundo ng kanilang pagtatagpo ay puno ng tensyon, isang pagtutunggali sa pagitan ng nakaraang pag-ibig at ng kasalukuyang puot. Dinala ni Lucas si Sofia sa isang mas tahimik na sulok, malayo sa mapanuring mga mata ng karamihan. Doon ay naghihintay ang maliit na si Milagros na nakaupo sa isang sementadong baitang habang may hawak na isang tuyong sanga ng puno. Ang bawat sulyap ni Milagros kay Lucas ay puno ng pagsusuri, tila binabasa ang bawat intensyon sa likod ng mga mata ng abogado. Ang kaluluwa ni Mercedes sa loob ng bata ay nakakaramdam ng isang kakaibang pamilyaridad. Si Lucas ang paboritong estudyante ng kanyang yumaong asawa. Ang batang punong-puno ng prinsipyo bago ito nilamon ng kapangyarihan ni Augusto. Ang bawat tibok ng puso ng bata ay tila nagtatanong kung may natitira pa bang kabutihan sa lalaking ito o kung tuluyan na itong nabulag ng salapi. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang lumapit si Lucas kay Milagros at tinangkang haplusin ang buhok ng bata. Ngunit sa halip na matakot, ang bata ay nanatiling tahimik at matikas, ang kanyang mga mata
ay diretso sa mga mata ni Lucas na tila nagbibigay ng isang tahimik na hamon, isang kakaibang panginginig ang naramdaman ni Lucas sa kanyang mga daliri nang magdampi ang kanilang balat. Isang enerhiyang tila nanggagaling sa isang taong may mataas na kaalaman sa sining ng buhay. Ang bawat sulyap ni Milagros ay tila sumusumbat sa kanya, nagpaparamdam sa kanya ng isang uri ng bigat na hindi niya maipaliwanag gamit ang lohika ng batas. Upang mapatunayan ang kanyang pagdududa, dahan-dahang inilapag ni Milagros ang kanyang hawak na sanga sa maduming lupa sa harap ni Lucas. Sa bawat dahan-dahang paggalaw ng kanyang maliit na kamay, nagsimulang gumuhit ang bata sa ibabaw ng alikabok at lupa. Ang bawat linya ay tumpak, bawat tuldok ay may kahulugan, at bawat kurbada ay tila bahagi ng isang komplikadong mapa na matagal nang nawala sa kasaysayan ng medisina. Ang bawat galaw ni Milagros ay puno ng sining at awtoridad, isang uri ng pagpapakitang gilas na tila nanggagaling sa isang taong nag-aral ng sining ng pagpapagaling sa loob ng 7 dekada. Nang matapos ang guhit, ang mukha ni Lucas ay biglang namutla. Tila nakakita siya ng isang multo sa gitna ng liwanag ng araw. Ang guhit sa lupa ay hindi lamang isang simpleng drawing ng bata. Ito ay ang Fuklong Cham Chart, ang mapa ng mga pulang punto ng dragon na tanging si Mercedes Lontok lamang ang may alam at kailanman ay hindi na ituro sa sinuman kahit sa kanya. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumitindig sa tindi ng pangingilabot habang tinititigan ang 5 taong gulang na batang piping nakatayo sa kanyang harap nang may isang uri ng ngiting mapang-uyam. Paano nalaman ng isang bata ang pinakamataas na lihim ng pamilyang Lontok? At ano ang tunay na kahulugan ng mapang ito na tila nagmumula sa kabilang buhay? Hindi ako napunta rito para makinig sa mga kwentong barbero, Berta. Ang aking senyora ay matagal nang ibinaon sa lupa at kasama niyang nawala ang dangal ng ating samahan. Ang boses ni Don Valeriano, ang pinuno ng pamilyang Santos at isa sa pinakamatatandang haligi ng 32 angkan, ay tila isang paghagupit ng malamig na bakal sa gitna ng maliit na silid ni Lola Berta. Nakatayo siya ng tuwid, hawak ang isang baston na gawa sa mamahaling kahoy habang ang kanyang mga makintab na sapatos ay nababalot na ng putik mula sa labas ng iskinita. Ang bawat salita niya ay puno ng pagdududa at pait, isang pagpapakita ng kanyang matinding pagkawala ng tiwala matapos ang maraming taon ng pananahimik at pagtatago mula sa kalupitan ni Augusto. Nakatitig lamang si Milagros kay Don Valeriano, ang kanyang maliit na anyo ay tila lalong lumiit sa harap ng matangkad at kagalang-galang na lalaki. Nadama ni Sofia ang isang matinding panunuyo ng lalamunan. Ang bawat singhap niya ng hangin ay tila may kasamang alikabok na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sinubukan niyang magsalita upang ipaliwanag ang mga milagrong nasaksihan niya, ngunit ang matalim na tingin ni Valeriano ay sapat na upang mapatahimik siya. Ang tensyon sa loob ng barong-barong ay tila isang tali na unti-unting hinahatak hanggang sa dulo ng kanyang hangganan, habang ang bawat tao sa loob ay naghihintay ng isang hudyat na magpapatunay o magpapabulaan sa kanilang hinala. Dahan-dahang humakbang si Milagros patungo sa matanda. Ang kanyang bawat galaw ay may dalang bigat at dulas na tila isang anino na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng gasera. Hindi siya tumitingin sa baston o sa mamahaling kasuotan ni Valeriano. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanang bahagi ng dibdib ng matanda, kung saan nararamdaman niya ang isang baradong daluyan ng enerhiya na matagal nang nagpapahirap dito. Ang kaluluwa ni Mercedes sa loob ni Milagros ay naalala ang bawat detalye ng lihim na sakit ni Valeriano, isang uri ng pamamaga na tanging siya lamang ang nakakaalam kung paano patitigilin gamit ang gintong karayom. Ang bawat tibok ng puso ng bata
ay tila sumasabay sa alaala ng kanilang huling pagkikita noong nabubuhay pa siya. Nang hindi naglalabas ng anumang tunog, kinuha ni Milagros ang gintong karayom at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Ang bawat saksi sa loob ng silid ay napatigil sa paghinga habang pinagmamasdan ng bata na tila ba ay isang banal na imahen na gumagalaw sa gitna ng dilim. Hinawakan ni Milagros ang pulso ni Valeriano, isang hawak na puno ng katumpakan at lakas na hindi inaasahan mula sa isang paslit. Ang bawat daliri ng bata ay tila naglalabas ng isang uri ng init na dahan-dahang nanunuot sa naninigas na balat ng matanda, na nagpaparamdam dito ng isang pamilyar na kalinga na matagal na niyang inakalang naglaho na sa mundong ito. Isang mabilis at banayad na tusok ang ginawa ni Milagros sa isang partikular na punto sa ilalim ng collarbone ni Valeriano. Ang bawat tao ay nakarinig ng isang malalim na paghugot ng hininga mula sa matanda. Tila isang baradong gripo na biglang bumukas at hinayaang dumaloy ang tubig ng malaya. Ang pamumutla ng labi ni Valeriano ay dahan-dahang napalitan ng kulay rosas at ang panginginig ng kanyang mga kamay ay tuluyan ng huminto. Ang bawat hibla ng kanyang pag-aalinlangan ay tila natunaw sa init ng gintong karayom at ang bawat luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata ay hindi dahil sa sakit kundi dahil sa isang matinding pagkilala na hinding-hindi siya magkakamali. Dahan-dahang lumuhod si Don Valeriano sa harap ng maliit na si Milagros. Ang kanyang baston ay binitawan niya at hinayaang mahulog sa sahig nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat tao sa loob ng silid ay napanganga sa gulat habang pinagmamasdan ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kanilang samahan na sumusuko sa isang 5 taong gulang na bata. Ang bawat buntong hininga ni Valeriano ay puno ng pagsisisi at kagalakan, isang pagpapasailalim na tila nagbubukas ng bagong kabanata sa kanilang pakikipaglaban. Ang unang angkan ay nagbalik na at kasama nito ang pangako ng iba pang 31 na muling magbubuklod sa ilalim ng iisang bandila. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, ang katahimikan sa labas ng eskinita ay biglang nabasag ng isang hindi inaasahang pangyayari. Isang mabilis na anino ang dumaan sa bintana, kasabay ng isang bagay na mabilis na humiwa sa hangin at tumama sa dingding na kahoy, ilang pulgada lamang ang layo mula sa ulo ni Milagros. Ang bawat tao sa loob ay napasigaw sa takot habang ang panganib ay tila biglang kumatok sa kanilang pintuan sa gitna ng kanilang tagumpay. Isang itim na sasakyan ang mabilis na humaharurot palayo sa kalsada. Iniiwan ang isang bakas ng usok at ang amoy ng nasunog na goma sa hangin. Sino ang nagpadala ng babalang ito sa gitna ng tondo at hanggang saan ang kayang gawin ni Augusto upang pigilan ang muling pagkabuhay ng alamat na pilit niyang pinapatay? Ang katotohanan ay tila isang malalim na sugat na muling binuksan, humahapdi sa bawat pagdaiti ng hangin ng alaala habang pinagmamasdan ni Milagros ang mantsa sa kahoy na dingding kung saan tumama ang patalim. Ang bawat hibla ng kanyang maliit na katawan ay nananatiling matigas at hindi natitinag kahit na ang paligid ay nababalot na ng takot at pagngangalit mula kay Don Valeriano at sa kanyang mga tauhan. Ang bawat mabilis na paghakbang ng mga lalaking nakaitim sa labas ng barong-barong ay naglilikha ng tunog ng paglubog ng sapatos sa malambot na putik. Isang hudyat na ang digmaang matagal nang itinatago sa ilalim ng mga ngiti ni Augusto ay tuluyan na ngang sumabog sa gitna ng tondo. Hindi na tayo pwedeng manahimik, senyora. Ang bawat segundong lumilipas ay banta sa inyong kaligtasan. Ang mariing deklara ni Don Valeriano habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baston. Ngunit sa gitna ng tensyong ito, dahan-dahang lumapit si Lola Berta sa isang madilim na sulok ng kanyang silid, malapit sa altar kung saan nakalagay ang isang kupas na imahen. Ang bawat dahan-dahang pag-usog niya sa isang lumang aparador
ay naglalabas ng tunog ng pagkaskas ng kahoy sa semento na tila isang lihim na pilit na binubuhay mula sa kailaliman ng lupa. May kinuha siyang isang balutan ng tila amag na at lumang pelus na maingat na nakatali ng isang gintong laso na kupas na ang ningning. Nang buksan ng balutan, isang maliit na kwaderno na may mga pahinang kulay kape na ang lumitaw. Ang bawat titik na nakasulat sa loob ay tila mga anino ng nakaraan na nagsusumigaw ng katarungan. Ito ang kwaderno ng katotohanan, ang lihim na talaarawan ni Mercedes Lontok na hindi kailanman natagpuan ni Augusto. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga petsa, mga sintomas at ang mga uri ng tsaa na ibinibigay ni Augusto sa kanya tuwing hapon. Sa bawat paglipat ni Milagros ng pahina, gamit ang kanyang maliliit na daliri, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa galit. Nakasulat doon ang unti-unting paghina ng paningin ni Mercedes at ang pananakit ng kanyang mga kasukasuan matapos uminom ng lunas na gawa raw ng kanyang paboritong estudyante. Ang bawat salitang binabasa ni Milagros sa kanyang isipan ay tila muling nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Ang lasa ng mapait na lason na dahan-dahang nagpapatigil sa kanyang hininga. Hindi lamang pala pagnanakaw ang ginawa ni Augusto. Ito ay isang planadong pagpatay na binalot sa anyo ng pagkalinga. Nadama ni Sofia ang isang matinding paninikip ng dibdib habang nakikinig sa mga paliwanag ni Lola Berta tungkol sa nilalaman ng kwaderno. Ang bawat luhang bumabagsak sa kanyang pisngi ay puno ng pagsisisi dahil sa loob ng maraming taon, itinuring niyang tagapagligtas ang lalaking unti-unti palang kumukuha ng buhay ng kanyang sariling ina. Itago niyo ito, Milagros. Ito ang magiging mitya ng pagbagsak ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Ang bulong ni Lola Berta habang mabilis niyang muling ibinabalot ang kwaderno. Ngunit bago pa man muling makapagsalita ang sinuman, isang malakas na pagpalo sa pintuan ang muling nagpalingon sa lahat. Hindi ito ang magalang na katok ng mga tauhan ni Valeriano, kundi isang marahas na paghampas na tila gustong wasakin ang manipis na kahoy. Ang bawat sigaw ng mga tao sa labas ay tila isang kaguluhang sadyang nilikha upang magsilbing takpan sa isang mas malalim na pakay. Sa gitna ng kalituhan, mabilis na lumabas si Lola Berta upang silipin ang nangyayari sa iskinita. Dala ang hangaring protektahan ang kanyang senyora sa abot ng kanyang makakaya. Ang bawat anino ng mga lalaking nakasuot ng bonnet ay mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga barong-barong na tila mga lobong naghahanap ng biktima. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay ang pagdating ng isang pamilyar na sasakyan, ang marangyang itim na kotse na pagmamay-ari ni Isabela Guevara. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa putik ay naglalabas ng tunog ng pagkadurog ng mga bato, isang marahas na presensya sa gitna ng kahirapan ng tondo. Nakita ni Sofia mula sa siwang ng bintana ang marahas na paghila ng dalawang lalaki kay Lola Berta patungo sa loob ng sasakyan. Ang bawat pagpiglas ng matanda at ang bawat sigaw nito ng pangalan ni Milagros ay tila isang parusa sa pandinig ng bata. Hindi nagawang lumapit ng mga tauhan ni Valeriano dahil sa biglaang pagharang ng isang pangkat ng mga bayarang mersenaryo na tila kanina pa naghihintay sa bawat sulok ng iskinita. Ang bawat segundo doon ng pagkawala ni Lola Berta sa paningin nila ay tila isang piraso ng kanilang seguridad na tuluyan ng gumuho. Ang huling nakita ni Milagros bago mabilis na humaharurot palayo ang sasakyan ay ang mapang-uyam na mukha ni Isabela mula sa bintana ng kotse. Ang bawat ngiti ng babaeng ito ay puno ng tagumpay. Tila ba hawak na niya ang huling alas upang mapasuko ang mag-ina. Paano maililigtas ng isang batang walang tinig ang matandang nag-alay ng buong buhay para sa kanya? At ano ang mga pasakit na kailangang tiisin ni Lola Berta sa kamay ng mga taong walang kinikilalang katarungan? Ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay muling naging mabigat, habang ang bawat hininga ni Sofia ay puno ng pangamba sa susunod na hakbang ng kalupitan ni Isabela. Huwag kayong magkakamaling hindi sumipot, Sofia.
Gusto ni Don Augusto na saksihan ninyo ang rurok ng kanyang tagumpay bago kayo tuluyang mabulok sa basurang pinili ninyong tirhan. Ang boses ng tauhan ni Augusto ay tila isang malupit na halakhak habang ibinabato nito ang isang gintong paanyaya sa paanan ni Sofia. Ang bawat salita ay puno ng paghamak. Tila ba ang paanyayang yon ay hindi isang tiket sa isang marangyang pagtitipon, kundi isang hatol na muling magpapahiya sa kanilang dangal. Ang makintab at mamahaling papel na may tatak ng pamilyang Guevara ay dahan-dahang nadumihan ng putik sa iskinita. Isang simbolo ng marahas na pagtatagpo ng dalawang mundong pilit na pinaghihiwalay ng kasakiman. Sa mga sandaling iyon, si Sofia ay kasalukuyang nagtitiyagang nagtatahi ng isang punit na bahagi ng lumang bestida ni Milagros gamit ang isang kinakalawang na karayom at murang sinulid. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas ng sariwang sugat mula sa bawat maling tusok dahil sa labis na panginginig ng kanyang mga kamay sa tuwing naaalala niya ang pagdukot kay Lola Berta. Ang bawat hibla ng tela na pilit niyang pinagdudugtong ay tila ang kanyang sariling buhay na unti-unti na ring nagkakalas-kalas dahil sa takot at pag-aalala. Ang kaibahan ng marangyang paanyaya sa kanyang maduming paligid ay tila isang sampal na nagpaparamdam sa kanya ng kanyang ganap na pagiging maliit sa harap ng kapangyarihan ng mga Guevara. Nadama ni Sofia ang isang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang gintong sulat. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Bawat tibok ay may dalang hapdi at kaba na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang hindi niya hinayaang pumatak. Pilit na itinatago ang kanyang kahinaan sa harap ng kanyang anak. Paano niya magagawang humarap sa libo-libong tao na ang dala lamang niya ay ang kanyang mga sugat at ang kanyang pangalang kinalimutan na ng mundo. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat ng 1,000 bato, isang uri ng pagkakasakal na tanging gamangming ang mga taong nawalan ng lahat ang makakaunawa. Bakit pa tayo kailangang bumalik sa impyernong iyon kung alam nating wala silang gagawin kundi ang tapakan tayong muli? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Sofia, isang masakit na bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, dahan-dahang lumapit si Milagros at kinuha ang gintong paanyaya mula sa putik. Ang bata ay walang bakas ng takot. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng lamig na tila yelo na hindi matutunaw ng anumang apoy. Mula sa ilalim ng kanilang banig, inilabas ni Milagros ang isang kahoy na lalagyan na kinalalagyan ng kompletong set ng mga gintong karayom. Ang mga tunay na hiyas ng pamilyang Lontok na hindi kailanman nakita ng kahit sinong magnanakaw. Ang bawat karayom ay kuminang nang may kakaibang ningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. Tila ba bawat isa sa mga ito ay may sariling buhay at handang sumunod sa bawat utos ng bata. Maingat na nilinis ni Milagros ang bawat karayom gamit ang isang malinis na telang puti. Ang bawat galaw niya ay puno ng ritual at sining. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat haplos niya sa gintong metal ay tila isang paghahanda para sa isang huling pakikipagtuos. Nadama ni Sofia ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa pananahimik ng kanyang anak. Isang uri ng katiyakang tila nagsasabing ang gabi ng pagtitipon ay hindi magiging gabi ng kanilang kahihiyan, kundi gabi ng kanilang muling pagpapakilala. Ang bawat gintong karayom na inilalagay ni Milagros sa kanyang maliit na bulsa ay tila bawat bala na gagamitin nila upang wasakin ang pader ng kasinungalingan ni Augusto. Dumating ang gabi ng marangyang pagdiriwang sa Grand Hotel, kung saan ang bawat sulok ay nababalot ng mga palamuting ginto at kristal. Ang bawat tunog ng pag-untog ng mga basong kristal at ang bawat mababang tinig ng tawanan ng mga mayayaman ay tila isang insulto sa katahimikan ng tondo. Sa labas ng malaking pintuan, nakatayo ang mag-ina. Ang kanilang mga kasuotan ay halatang luma
at kupas na sa gitna ng mga taong nakasuot ng seda at pelos. Ang bawat mapanghusgang tingin ng mga gwardiya sa pintuan ay tila mga palasong tumutusok sa balat ni Sofia. Ngunit ang mahigpit na hawak ni Milagros sa kanyang kamay ang nagpapanatili sa kanyang kinatatayuan. Nang dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan at bumantad sa kanila ang nagniningning na bulwagan, ang lahat ng mata ay tila sabay-sabay na lumingon sa kanilang direksyon. Ang bawat bulungan ng mga bisita tungkol sa kanilang hitsura ay tila isang dagundong na naglalakbay sa bawat sulok ng silid. Nakita ni Sofia si Augusto sa gitna ng entablado, nakataas ang kanyang baso ng mamahaling alak habang may mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Tila ba hinihintay na niya ang sandaling ito upang ganap silang durugin sa harap ng buong bansa? Paano magagawang maglakad ng isang inang sugatan at ng isang batang piping may dalang gintong karayom patungo sa gitna ng entablado? At ano ang mga pasabog na handang bitawan ni Milagros upang gawing isang bangungot ang inaasahang tagumpay ng kanyang mga kaaway? Mga kaibigan, formal kong ipinapakilala sa inyo ang Lontok Miracle, ang gamot na magbubura sa kahinaan ng nakaraan at magpapatunay na ang pamilyang Guevara ang tunay na kinabukasan ng medisina. Ang boses ni Don Augusto ay punong-puno ng pagmamalaki at kayabangan habang nakatayo sa gitna ng maliwanag na entablado ng Grand Hotel. Ang ilaw mula sa mga naglalakihang chandelier ay sumasalamin sa kanyang mamahaling kurbata, habang ang mga tanyag na negosyante at mga mamamahayag ay nagbibigay ng kanilang matinding atensyon sa kanyang bawat galaw. Sa isipan ni Augusto, ito na ang gabi ng kanyang ganap na pagluklok bilang nag-iisang hari, ang gabing ibabaon niya sa limot ang pangalan ni Mercedes Lontok ng tuluyan. Ngunit ang formalidad ng pagtitipon ay biglang naputol ng ang mabibigat na pintuang gawa sa inukit na kahoy sa likuran ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas ng maluwang. Ang galaw na ito ay nagpatigil sa bawat pagtaas ng baso at humigop sa atensyon ng lahat ng naroon. Sa halip na mga gusgusin at kaawa-awang mag-ina na inaasahang makikita ni Augusto, ang pumasok ay dalawang figurang nag-uumapaw sa dangal at maharlikang tindig. Si Sofia ay nakasuot ng isang pambihirang itim na Filipiniana, ang lumang kasuotan ng kanyang ina na inayos at dinala ni Don Valeriano bago sila magtungo sa hotel. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang bakas ng luha o takot, kundi isang tahimik na katatagan na tila humihigop sa liwanag ng buong silid. Sa tabi niya, ang maliit na si Milagros ay naglalakad na tila isang inosenteng anghel, nakasuot ang bata ng isang malinis na puting bestida at sa kanyang maliliit na kamay ay may hawak siyang isang tangkay ng puting liryo. Ngunit sa likod ng malaanghel na anyong ito, ang mga mata ng bata ay nagtataglay ng isang malamig at mapanghusgang talim na bumabasa sa bawat kasalanan ng mga taong nakatingin sa kanila. Ang bawat hakbang ng mag-ina sa makintab na sahig na marmol ay tila nagpapabigat sa hangin, pinapaalala sa bawat bisita kung sino ang tunay na may-ari ng imperyong kasalukuyang ipinagdiriwang. Nadama ni Sofia ang mabilis na pagpintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang init ng kamay ni Milagros na nakakapit sa kanya ay nagbibigay ng isang pambihirang lakas na hindi niya kailanman naramdaman. Tila ang kaluluwa ng kanyang yumaong ina ay nakabalot sa kanila. Pinoprotektahan sila mula sa mga mapanlait na tingin. Namula ang mukha ni Isabela sa labis na galit at pagkabigla nang makita ang anyo ni Sofia. Ang kanyang mamahaling alahas ay biglang tila nawalan ng kinang sa harap ng natural na kagandahan ng babaeng matagal niyang ginawang alipin. Anong ginagawa ng mga impostorang ito rito? Security, drag these beggars out of my party right now. Ang matinis na boses ni Isabela ay pumunit sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay pinapangit ng matinding puot habang mabilis na humakbang patungo sa mag-ina. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya,
Itinaas ni Sofia ang kanyang baba at tinitigan si Isabela nang may isang uri ng awa na mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi siya umatras, hindi siya nanginig, nanatili siyang nakatayo bilang isang tunay na lontok upang mapanatili ang kanyang magandang imahe sa harap ng mga kamera at mamamahayag. Pinigilan ni Augusto ang kanyang anak at nagpilit ng isang pekeng ngiti. Bumaba siya mula sa entablado at lumapit sa mag-ina, nagkukunwaring isang mabuting ninong na nagagalak sa pagdating ng kanyang mga nawawalang kamag-anak. Sinabi niya sa mga mamamahayag na ang presensya ni Sofia ay patunay na ang pamilyang Guevara ay walang iniwan kahit pa ang mga taong nawala sa tamang landas. Ang kanyang bawat salita ay puno ng lason na binalot sa pulot, pilit na ginagamit ang sitwasyon upang lalong pabanguhin ang kanyang pangalan. Sa sandaling lumapit si Augusto, dahan-dahang humiwalay si Milagros mula sa pagkakahawak ng kanyang ina. Naglakad ang bata palapit sa matandang lalaki, iniaabot ang hawak na puting liryo. Nakita ng mga mamamahayag ang isang magandang pagkakataon para sa isang nakakabagbag damdaming litrato ng pagpapatawad at pagkakaisa. Kaya't lahat ng lente ng kamera ay nakatutok sa kanila. Napilitang yumuko si Augusto upang abutin ang bulaklak mula sa bata. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagpapakita ng kalinga. Ngunit nang magkalapit ang kanilang mga mukha, nakita ni Augusto ang isang pamilyar at nakakikilabot na ngiti sa mga labi ng paslit. Sa ilalim ng malalapad na talulot ng puting liryo, mahigpit na nakakapit ang maliliit na daliri ni Milagros sa isang gintong karayom. Bago pa man makuha ni Augusto ang bulaklak, mabilis at walang kapansin-pansing dumampi ang kamay ng bata sa tagiliran ng lalaki, eksakto sa isang maselang punto ng nerbiyos na nagkokontrol sa daloy ng dugo patungo sa utak. Ang tusok ay kasing gaan ng isang balahibo, ngunit kasing bagsik ng kamatayan. Nang makuha ni Augusto ang bulaklak at tangkaing tumayo ng tuwid, ang kanyang buong mundo ay biglang nagdilim. Ang kanyang dila ay biglang naging mabigat na tila naging bato sa loob ng kanyang bibig, at ang kanyang mga tuhod ay mabilis na nawalan ng lakas. Ang mamahaling baso ng alak na hawak niya ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, kasabay ng tuluyang pagbagsak ng kanyang buong katawan sa sahig. Ang mga panauhin ay napasinghap sa matinding gulat habang si Isabela ay nag-uumpisang magwala sa takot. Nakahiga si Augusto sa malamig na marmol, dilat ang mga mata at ganap na gising ang diwa. Ngunit hindi niya maigalaw kahit isang dulo ng kanyang daliri. Sa itaas niya, ang maliit na si Milagros ay mahinahong nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik na paghuhukom na nagsasabing ang gabi ng paniningil ay nagsimula na. Ang matining na tili ni Isabela ay tila pumila sa marangyang telo ng Grand Hotel habang siya ay pabagsak na lumuhod sa tabi ng nanigas na katawan ng kanyang ama. Ang bawat panauhin mula sa mga tanyag na politiko hanggang sa mga mamamahayag na kanina lamang ay nagdiriwang ay umatras ng ilang hakbang sa tindi ng pagkabigla at takot. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na nagliwanag. Kinukuha ang bawat anggulo ng pagbagsak ng Imperyong Guevara na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo lamang ang maliit na si Milagros. Ang kanyang puting bestida ay walang bahid ng dumi, at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa lalaking na ngayon ay walang kakayahang igalaw kahit ang dulo ng kanyang daliri. Si Don Augusto, na kanina lamang ay nag-aanyong Diyos sa ibabaw ng entablado, ay nakahiga ngayon sa malamig na sahig na marmol. Ang kanyang isipan ay ganap na gising. Naririnig niya ang bawat sigaw ni Isabela at nararamdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang mabigat na kabaong na hindi niya matakasan. Ang bawat tangka niyang buksan ang kanyang bibig upang humingi ng tulong ay nauuwi lamang sa isang mahinang pag-ungol na mas lalong nagpapamuka sa kanyang kawalan ng lakas.
Ang epekto ng gintong karayom sa kanyang mga nerbiyos ay tila kapareho ng paraang minsan niyang ginamit upang unti-unting kontrolin ang kanyang dating guro. Isang pakiramdam na parang nakukulong sa sariling katawan. Dahan-dahang humakbang si Sofia patungo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang itim na Filipiniana ay tila humihigop ng lahat ng atensyon sa silid. Wala nang bakas ng babaeng dating nakaluhod at nagpupunas ng sapatos ni Isabela. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang tunay na luntok na handang bawiin ang kanyang ninakaw na dangal. Tiningnan niya si Augusto mula sa itaas. Isang tingin na walang halong galit kundi purong awa at pagkadismaya sa taong pinagkatiwalaan ng kanyang pamilya, ngunit piniling maging ahas sa kanilang sariling tahanan. Ang bawat paghinga ni Sofia ay puno ng kalayaan. Tila ba ang bawat hibla ng utang na loob na ibinilanggo sa kanya ni Augusto ay tuluyan ng naputol. Sa gitna ng pananahimik ng mga tao na naghihintay sa susunod na mangyayari, ang mabibigat na pintuan ng bulwagan ay muling bumukas. Pumasok ang mga unipormadong pulis, kasunod si Lucas, na ngayon ay may hawak na isang makapal na folder. Ang mukha ng abogado ay seryoso at walang bakas ng pagiging tauhan ng mga Guevara. Siya ngayon ay isang alagad ng batas na nagdala ng katotohanan. Dumiretso si Lucas sa entablado at iniharap sa mga mamamahayag ang mga dokumentong naglalaman ng patunay na ang Lontok Miracle ay nagtataglay ng mga ipinagbabawal na chemical na nagdudulot ng adiksyon at pagkabigo ng mga organo sa katawan ng pasyente. Ang lalaking nakahiga sa inyong harapan ay hindi isang bayani ng medisina, kundi isang mamamatay tao na ginamit ang kalusugan ng mga Pilipino para sa kanyang sariling bulsa. Ang boses ni Lucas ay umaaling-aungaw ng may matinding awtoridad na nagpabago sa timpla ng buong pagtitipon mula sa isang pagdiriwang patungo sa isang pampublikong paglilitis. Sinabi niya rin na meron siyang hawak na ebidensya, ang kwaderno ni Mercedes na matagumpay na naipuslit ni Don Valeriano mula sa tondo, na nagpapatunay sa dahan-dahang paglason ni Augusto sa tunay na may-ari ng imperyo. Ang bawat salita ni Lucas ay tila mga pako na tuluyang nagbabaon sa kabaong ng mga Guevara. Nang marinig ni Isabela ang mga paratang, pilit siyang tumayo at sinugod si Lucas. Isinisigaw na ang lahat ng ito ay isang malaking paninira lamang. Ngunit bago pa man siya makalapit sa abogado, hinarang siya ng dalawang babaeng pulis na agad nagposas sa kanyang mga kamay. Ang bawat pagpupumiglas ni Isabela at ang pagtawag niya sa mga pangalan ng mga maimpluwensyang taong nasa silid ay nauwi sa wala. Ang mga taong kanina lamang ay nakikipag-inuman sa kanya ay dahan-dahang umiiwas ng tingin. Tila ba siya ay may nakakahawang sakit. Ang mundo ng karangyaan na kanyang inangkin ay biglang gumuho at ang tanging natira ay ang malamig na realidad ng batas. Habang isinasakay si Augusto sa stretcher ng mga paramedic upang dalhin sa ospital sa ilalim ng kustodya ng mga pulis, dahan-dahang lumapit si Milagros sa tabi ng kanyang ulo. Ang bawat tao sa paligid ay nakamasid sa bata. Nagtataka kung ano ang gagawin ng isang paslit sa isang taong hindi makagalaw. Yumuko si Milagros, inilapit ang kanyang bibig sa tainga ni Augusto, at sa isang boses na tanging ang matandang traidor lamang ang nakakarinig, binigkas niya ang kanyang huling mensahe. Ang boses na yon ay hindi tinig ng isang 5 taong gulang, kundi ang malalim at nakakapangilabot na boses ni Mercedes Lontok na nagsasabing, "Ang gintong karayo may lunas para sa mga may sakit, ngunit ito rin ay sumpa para sa mga nagtraidor. Mamuhay ka ngayon sa loob ng iyong sariling bilangguan, Augusto." Ang pagbagsak ng Imperyong Guevara ay tila isang mabilis na pagkalat ng apoy sa tuyong damo, at sa loob lamang ng ilang araw, ang bawat balita sa pahayagan ay nakapokus sa kanilang mga kasalanan. Ang mansyon ng mga Lontok na dating naging pugad ng kasinungalingan ay muling naging tahimik habang ang mga tauhan ng korte ay nagdidikit ng mga selyo sa bawat pinto nito upang bawiin ang lahat ng ninakaw na yaman. Si Isabela
na ngayon ay nakasuot ng kulay kahel na uniporme sa loob ng malamig na rehas ng kulungan, ay nakaupo sa sahig na semento habang pinagmamasdan ang kanyang maruming mga kamay na dati ay pinaliliguan niya sa mamahaling pabango. Ang bawat gabi niya ay puno ng mga tili ng ibang bilanggo, isang uri ng impyerno na mas masahol pa sa mundong pinaranas niya kay Sofia sa Tondo. Wala na siyang makapangyarihang ama na sasagip sa kanya. Wala na ring kayamanang magiging pananggalang sa kanyang malupit na pag-uugali. Samantala, sa isang tahimik na sementeryo na nababalot ng luntiang damo at lilim na mga matatandang puno ng mangga, nakatayo si Sofia sa harap ng marmol na puntod ng kanyang inang si Mercedes. Dala niya ang isang paboritong pumpon ng mga puting rosas na dahan-dahan niyang inilapag sa ibabaw ng lapida, isang alay na hindi na nababahiran ng luha ng kahihiyan, kundi ng luha ng paglaya. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Lucas, hindi na bilang isang abogado ng kaaway, kundi bilang isang lalaking pilit bumabawi sa mga taon ng kanyang pagkakamali. Ang bawat dampi ng hangin sa kanilang mga balat ay tila nagdadala ng kapayapaan na matagal na nilang inasam habang pinagmamasdan nila ang pangalan ni Mercedes Lontok na muling malinis at iginagalang ng lipunan. Patawarin mo ako, Sofia. Pinili kong maging bulag sa katotohanan dahil sa ambisyon, ngunit pangako, ilalaan ko ang natitira kong buhay para itama ang lahat ng ito. Ang bulong ni Lucas habang dahan-dahang inaabot ang kamay ni Sofia. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pamilyar na tahanan na nag-aanyaya ng pagbabalik. Ngunit alam ni Sofia na ang paghilom ng kanilang mga sugat ay hindi mangyayari sa isang iglap. Hindi niya iniwas ang kanyang kamay, ngunit hindi rin niya ito mahigpit na hinawakan. Ang kanyang nangiti ay isang tahimik na pangako na marahil sa paglipas ng panahon ay maaari pa silang magsimulang muli sa isang pundasyong walang kasinungalingan. Sa ngayon, ang pinakamahalaga para kay Sofia ay ang kanyang tungkulin bilang ina at bilang tagapangalaga ng muling nabuhay na dangal ng kanyang pamilya. Isang maikling distansya mula sa kanila, nakatayo ang maliit na si Milagros, nakatingin sa puntod ng may isang uri ng lalim na tila nakikipag-usap sa lupa mismo. Ang kaluluwa ni Mercedes sa loob ng bata ay nakadarama ng isang kakaibang paggaan ng katawan, tila ang bigat na nagtulak sa kanya upang magbalik mula sa kabilang buhay ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang misyon ay tapos na, ang kanyang anak ay ligtas na at natutong tumayo sa sariling mga paa. Ang kanyang mga kaaway ay nagbayad na ng pinakamabigat na halaga at ang kanyang sining ay hindi na magagamit sa kasamaan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagsimulang bumalik sa ritmo ng isang normal na 5 taong gulang, isang pagpapakawala ng lahat ng puot na kanyang dinadala. Dahan-dahang lumapit si Milagros kay Sofia at yumakap sa mga binti nito, isang galaw na puno ng simpleng pangangailangan ng isang bata para sa kanyang ina. Nang maramdaman ni Sofia ang init ng yakap na ito, yumuko siya at binuhat ang kanyang anak. Hinalikan ng noo nito ng may buong pagmamahal. Sa isang bihirang pagkakataon, ang mga mata ng bata ay pumikit ng mahigpit at isang malambot na boses na kailanman ay hindi narinig ni Sofia mula nang isilang si Milagros ang lumabas mula sa bibig nito. "Mama, uwi na po tayo." Ang boses ay malinaw, inosente at puno ng buhay. Hindi ito ang boses ng yumaong reyna ng mga lontok, kundi ang totoong boses ng kanyang munting Milagros na ngayon ay malaya ng mabuhay bilang isang bata. Ang pagtatapos ng lihim na pamamahala ni Mercedes ay tila isang dahan-dahang pag-angat ng ambon matapos ang isang matinding bagyo, nag-iiwan ng isang bagong umaga para sa mag-ina. Ang bawat hakbang nila palayo sa sementeryo ay tila pagyakap sa isang hinaharap na walang anino ng nakaraan. Si Lola Berta, na nakaligtas mula sa pananakot ni na Isabela, ay naghihintay sa kanila sa tarangkahan
Ang kanyang mga kulubot sa muka ay nababalot ng isang masayang ngiti na matagal na niyang hindi na ipakita. Ang pamilyang Lontok ay muling buo, hindi dahil sa kapangyarihan ng Gintong Karayom o sa dami ng kanilang mga tagasunod, kundi dahil sa isang pagmamahalang hindi nagawang patayin ng kahit anong uri ng lason o kasakiman sa mundong ito. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas ng sementeryo, isang katanungan ang naiiwan sa isipan ni Sofia tungkol sa pamana ng kanyang ina. Ang mga gintong karayom na nasa kanyang pangangalaga ngayon at ang mga lihim ng 32 angkan. Paano niya gagamitin ang kapangyarihang ito nang hindi inuulit ang kasaysayan ng pagkasira na idinulot ng mga Guevara? Ang bawat hawak niya sa maliit na kahon sa loob ng kanyang bag ay tila isang paalala na ang tunay na lunas ay hindi natatapos sa pagpapagaling ng isang tao, kundi sa paggawa ng isang desisyon na magbabago sa buhay ng buong bayan, isang desisyong susukat sa kanyang tunay na pagiging isang Lontok. Ang bulwagan ng lumang mansyon ng mga Lontok ay hindi na nababalot ng malamig at mapang-aping hangin na iniwan ni Augusto. Sa halip, ito ay puno ng isang payapa at magaan na pakiramdam, tila isang malalim na paghinga matapos ang mahabang pagpigil hininga. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintanang salamin ay nagbibigay ng gintong liwanag sa sahig na kahoy, nagpapamalas ng isang bagong simula. Sa gitna ng silid, nakaupo si Sofia sa isang simpleng silyang yantok, habang sa kanyang harapan ay nakatayo ang mga kinatawan ng 32 angkan sa pangunguna ni Don Valeriano. Ang bawat mukha sa paligid niya ay naghihintay, nag-aabang sa susunod na utos ng babaeng nagtagumpay sa pagbawi ng kanilang nawalang imperyo. Sa halip na isang korona o isang set ng gintong karayom na isusuot bilang simbolo ng kapangyarihan, dahan-dahang inilapag ni Sofia ang kwaderno ng katotohanan at ang lalagyan ng mga karayom sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot sa ilalim ng kalupitan ng mga Guevara, ay ngayon ay kalmado at puno ng katiyakan. Tiningnan niya ang bawat isa sa mga pinuno ng angkan. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng karunungan na natutunan hindi sa loob ng mga aklat ng medisina, kundi sa putik at kahirapan ng tondo. Ang bawat salitang bibitawan niya ay tila magpapabago sa landas na tinahak ng kanilang mga ninuno sa loob ng maraming siglo. Hindi ko tatanggapin ang posisyon bilang nag-iisang reyna ng mga Lontok, at hindi ko rin isasarado ang ating kaalaman sa likod ng mga matataas na pader. Ang malumanay ngunit matatag na pahayag ni Sofia na nagdulot ng isang maikling bulungan ng pagtataka sa mga naroon. Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit nagawang nakawin ni Augusto ang kanilang yaman at gamitin ito sa kasamaan ay dahil ang kanilang sining ay ginawang isang eksklusibong pribilehiyo para sa iilan, sa halip na isang biyaya para sa marami. Ang bawat pahina ng kwaderno ng kanyang ina ay hindi dapat maging lihim na sandata, kundi isang pampublikong aklat na magtuturo sa susunod na henerasyon ng mga manggagamot. Lumapit si Don Valeriano at dahan-dahang yumuko, isang senyales ng paggalang sa desisyon ng bagong pinuno. Sinabi ni Sofia na ang mansyon ay hindi na magiging isang pribadong tahanan. Ito ay gagawing isang pampublikong akademya at ospital, kung saan ang mga pamamaraan ng 32 angkan ay ituturo ng libre sa mga karapat-dapat na mag-aaral, anuman ang kanilang estado sa buhay. Ang bawat gintong karayom ay gagamitin hindi bilang simbolo ng yaman, kundi bilang kasangkapan ng pag-asa para sa mga pasyenteng walang kakayahang magbayad ng mahal na gamot. Ang bawat pinuno ng angkan ay dahan-dahang tumango. Naiintindihan na ang tunay na lakas ng kanilang sining ay hindi sa pagtatago nito, kundi sa pagbabahagi nito upang magbigay buhay. Habang nagaganap ang formal na kasunduan sa bulwagan, sa hardin ng mansyon ay masayang naghahabulan si Milagros at ang ilang mga batang galing sa tondo
na inimbitahan ni Sofia. Ang tawa ni Milagros ay tila isang musikang pumupuno sa buong bakuran. Malinaw at walang anumang bakas ng bigat ng nakaraan. Wala na ang malamig at mapanghusgang titig ng isang matandang reyna sa kanyang mga mata. Ang naroon ay ang kislap ng isang inosenteng bata na sa wakas ay nabigyan ng pagkakataong mabuhay ng malaya. Ang bawat pagtakbo niya sa ibabaw ng luntiang damo ay tila isang patunay na ang pinakamalaking himala ay hindi ang pagkabuhay muli ng isang kaluluwa, kundi ang pagpapanumbalik ng ninakaw na pagkabata. Nagmamasid si Lucas mula sa gilid ng hardin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-ibig habang pinapanood si Sofia na lumabas upang samahan ng mga bata. Wala siyang suot na mamahaling alahas, tanging isang simpleng puting damit na tila sumisimbolo sa kanyang malinis na hangarin. Dahan-dahang lumapit si Lucas at tumabi sa kanya. Hindi na nag-aalok ng mga pangako ng karangyaan, kundi nag-aalok ng kanyang sarili bilang isang katuwang sa pagtatayo ng bagong pundasyon ng akademya. Ang bawat tinginan nila ay hindi na puno ng pait o sakit ng kahapon. Ito ay isang tahimik na pag-unawa na ang pagpapatawad ay isang proseso na pinipili nila araw-araw. Sa huli, ang pamana ng mga lontok ay hindi ang mga gintong karayom o ang dami ng kanilang kayamanan. Ang tunay nilang pamana ay ang kakayahang bumangon mula sa pinakamatinding paghihirap nang hindi nawawala ang kanilang pagiging makatao. Ang bawat tusok ng karayom na minsan ay naging sumpa kay Augusto. Nga nananipam na mo ngayon ay magiging lunas na aabot sa pinakamalalayong sulok ng Pilipinas. Ang kwento ni Milagros at Sofia ay tila isang binhi na itinanim sa madilim na lupa. Ngunit dahil sa luha, tapang at pag-ibig, ito ay umusbong upang magbigay ng lilim at bunga sa mga taong higit na nangangailangan. 5 taon na ang lumipas mula nang bumagsak ang imperyo ng kasinungalingan at ang hangin sa paligid ng dating mansyon ng mga lontok ay hindi na kailanman naging mabigat. Sa halip na matataas na pader na naghihiwalay sa mayayaman at mahihirap, ang malalaking tarangkahan ay laging nakabukas, nag-aanyaya sa sinumang nangangailangan ng lunas. Ang gusali ay kilala na ngayon bilang Mercedes Lontok Academy of Traditional Healing, isang santuwaryo kung saan ang amoy ng kumukulong herba ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin at ang bawat pasilyo ay puno ng tahimik na pag-asa. Sa gitna ng hardin, kung saan dati ay naganap ang mga mapait na pagluha ni Sofia, ngayon ay may isang rebulto ng kanyang ina na yari sa simpleng bato, nakangiti, habang nakatingin sa mga pasyenteng dahan-dahang gumagaling. Nakatayo si Sofia sa balkonahe. Pinagmamasdan ang mga mag-aaral na nag-e-ensayo ng tamang paghawak ng mga karayom sa ilalim ng lilim ng mga puno ng mangga. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong dumaan sa pinakamadilim na bagyo lamang ang makakaunawa. Ang bawat linya ng pagod sa kanyang noo ay napalitan ng isang banayad na kislap ng kagalakan. Isang patunay na ang kanyang desisyon na ibahagi ang pamana ng kanilang pamilya ay ang pinakatamang lunas para sa kanyang sariling sugat. Hindi na siya ang mahinang babaeng nakaluhod sa sahig. Siya ngayon ay ang matibay na haligi na sinasandalan ng libu-libong tao na walang kakayahang magbayad sa mga mamahaling ospital. Nang maramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang balikat, dahan-dahan siyang lumingon at sinalubong ang mga mata ni Lucas. Ang lalaki na ngayon ay nagsisilbing pangunahing legal na tagapayo ng akademya nang walang hinihinging kapalit ay nag-abot ng isang tasa ng mainit na salabat. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na ang maalab at mapusok na damdamin ng kanilang kabataan, kundi isang tahimik at matibay na samahan na nandayuhan sa pagpapatawad at pag-unawa. Ang bawat pagpisil ni Lucas sa kamay ni Sofia ay tila isang walang katapusang pangako na hindi na niya muling bibitiwan ang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng katarungan. Sa pagkakataong ito,
Ang kanilang pag-ibig ay hindi na nakatago sa dilim, kundi malayang namumulaklak sa gitna ng liwanag. Sa di kalayuan, ang 10 taong gulang na si Milagros ay masayang nakikipaglaro sa mga batang pasyente na unti-unti nang gumagaling. Ang kanyang malakas at masiglang tawa ay tila isang musika na nagpapagaan sa anumang uri ng karamdaman. Wala na siyang alaala tungkol sa kaluluwa ng kanyang lola o sa malamig na gintong karayom na minsan niyang ginamit bilang sandata. Ang tanging alam niya ay ang pagmamahal ng kanyang ina, ang kalinga ni Lucas na itinuturing na niyang ama, at ang pakiramdam ng pagiging isang normal na bata. Ang bawat pagtakbo niya sa damuhan ay tila pagdiriwang ng kanyang pangalawang buhay, isang buhay na hindi na nakatali sa sumpa ng nakaraan, kundi nakatanaw sa walang hanggang posibilidad ng kinabukasan. Ang kwento ng pamilyang Lontok ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti o pagbawi ng yaman. Ito ay isang malalim na paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto o sa takot na naidudulot sa iba. Ang tunay na diwa ng pagpapagaling ay nagsisimula sa sandaling piliin nating patawarin ang ating mga sarili at gamitin ang ating mga sugat upang maging lunas sa sakit ng iba. Sa huli, ang pinakamahalagang pamana na maiiwan natin sa mundong ito ay hindi ang mga kayamanang maaagnas ng panahon, kundi ang kabutihang patuloy na mabubuhay sa puso ng mga taong minsang naging bahagi ng ating paglalakbay.